lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, una lagi ang Panginoon kasi His word shall not pass away. Magandang umaga sa lahat. Ipapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloy niyang paggabay sa atin, lalong-lalo na sa mga panahon na nakikita natin talaga ang kanyang mga galaw sa bawat buhay natin. So nandito tayo muli sa ating The Bible Gospel Hour, dala sa atin ng ating mga nagasuporta, lalo na dito sa ating ministry. No? So dala ito sa Lord Jesus Christ The Bible Gospel Church. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil patuloy na nagka-continue ang ato ang pagserbisyo para sa Kanya. So nandito tayo para bulay-bulay, magbasa ato ang pagbabasahon, yung ating mga kapitulo na gusto natin iparating sa bawat tao na aabutan namin sa atin nato. Ngayon, nasa Marcos Kapitulo 13 tayo. Bago tayo magbasa at magbigay ng ating mga pangunawa, gusto nating i-greet muna ang ating mga kaiksuunan, labi na diri sa Bohol, sa atong mga kaubanan. Unang-una nga, nagpapasalamat tayo sa bawat members na nagpapatuloy sa bawat simbahan dito sa Tagbilaran. Nandito tayo sa Kagawan A. Manlangit Street, San Isidro, Dao District sa Tagbilaran. Ganoon din sa mga kakilala natin sa Dawis, kila Pastor Chibar, sa kanilang buong mag-anak doon. Ganoon din sa mga kasamahan natin sa Albor, kila Pastor Sirio, Sister Salsa. Ganoon din sa ating mga kasamahan sa Basakdako. Sa Basakdako, sa mga kaubanan diha, sa mga kasimbahanan, daghan, pilili nato tagsa-tagsaw, matay oras. Bisan pa sa ingana na paagi, nagkapasalamat sa tanan ng pag-ampo sa mga kaubanan diha sa Alegria. Maraming salamat sa dedication na nangyari sa nung nakaraang mga araw doon sa Alegria Sur. Gayon din sa pastor na nag-handle dyan kay Pastor Jomark Disponte. Gayon din sa Calvario, sa Calvario Luway. Maayong buntag sa inyo musad sa Hagna, at mga kaubanan sa Hagna, sa Gindulman, sa taga-Ubay, taga-Kalape, Buenavista, sa May Lubang. Ato silang ginagreet sa tanan ninyong pag-ampo, amo ang ginapasalamatan kayo. Diyan po sa Kalape, Katigdian, sa Carmen, sa tanan, sa tanan-tanan na nagasuporta kayo. So maayong buntag, magandang umaga sa lahat. Kasama natin ngayon sa ating programa ngayon si Brother Crisey De Jesus. Kauban po ninyo karon si Pastor Christian De Jesus. Nagsasabi ng magandang umaga sa lahat. Lalo-lalo na rin sa mga nakikinig at nagsusubaybay. Unang-una nga, naalala natin ang mga kaiksuunan nato, dyan kay Brother Edward Perez Jr. Dyan sa taga Lapu-Lapu, Cebu. Magandang umaga din. Hindi sa lahat-lahat ng mga nakikinig, nagsusubaybay sa YouTube, sa Facebook, sa lahat-lahat ng mga kasamahan natin. So, mga kaiksuunan, akong ihatag ang panahon kang Brother CJ, baka meron siyang gustong i-greet din. So, ipadayan lang ako, pag-greet ang mga members sa every simbahan, especially ang mga youth groups, mga pastor groups, mga men and women kauban sa mga simbahan. May buntag kaninyo. Again, ipang-greet ko na ho ang mga gatuniin sa Facebook o YouTube. So, akong pasalamat yun na kaning Bible Gospel Hour nato na series is naga-open rin siya sa different na mga website. Kaya ba ako napoy uban na naga-tune in sa lain po ng mga website, pero salamat gyapon min, nakaabot ka mo, bilaw ka mo. So
Salamat na mo na kami na mo karon sa mga Bible Gospel Hour. Okay, no? So, dili ta magalangan, no? Magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Nandito tayo mga kaigsuunan sa Marcos Kapitulo 13, no? Ang tibuok cover niya, no, is versikulo 1 hangtod sa versikulo 37, no? So, from time to time, babasahin natin at malalaman natin, no, kung ano yung mga pwede nating mapag-usapan, lalong-lalo na sa mensahe ng Panginoon. Alam natin na ito ay kino-consider nila, no, na ang pagsasalita ng Panginoon sa Olive, no, ito yung sa isang lugar doon sa kanyang binibigyan, no, ng isang ng panahon sa kanyang mission, no. So sa ating pagpapatuloy sa ating hisgot, pala, no, pinapasalamatan ko rin ang patuloy na nagsusupport sa ating mga nag-edit, no, ng ating programa kay Cherry Faye, no. Nagpapasalamat kami sa patuloy niyang pagpagamit sa salita ng Panginoon, gayon din sa mga nag-support, no, kila Dr. Katuran, kila Sister Lenny, sa buong Katuran family, no. So maraming salamat sa lahat at lalo na sa mga prayers. So dito tayo, no, magbabasa sa Mark chapter 13 verse 1 to verse 37. So ang unang mga paghisgot ako ang ihatag ng Brother CJ. So, una-una mayong buntag dahil, no, sa ano. Kanya, ako ang mga nakita diri is mostly main na nakita na is nakakita na diri sa verse 29 taman sa verse 31. So ako pwede ba, Pastor? Basahon sana ako kaniya. Sige. Okay. So naani siya sa Gospel ni Mark chapter 13 verse 28 to 31. Now learn a parable of the fig tree. When her branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is near. So ye, in like manner, when ye shall see these things come to pass, know that it is nigh, even at the doors. Verily I say unto you, that this generation shall not pass, till all these things be done. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So, nato pasalamat din, no, aning dapita mga verse, no. So makita dyan nato diri sa verse 31, klaro-klaro kayo nga heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So before that, ang chapter 13 sa Mark is nagapakita din siya about sa warning sa Ginoo about sa mga mahitabo aning world in the future. Hibalon po nato nga kaning mga gipang-ingon ni Jesus sa Olive, no? Dili ni siya prophecy, okay? Kay hibalon nato nga ang Ginoo dili siya under time. Okay? So instead nga dili ni siya prophecy, but instead a warning. Kay kaning mga gipang-ingon sa Ginoo is ensured na mahitabo. So mao nga gisuwat ni sa writer sa Mark, no, para kita mga anak sa Ginoo makabasa ani o mahibaw-an nato ang mga mahitabo. So kanita na mga mahitabo, no, overall is na mga distraction mahitabo, gipakita jud na diri klaro kayo. There are false prophets na mudong niya daghan kayo pud og mga sign nga ipakita ang Ginoo about unsa na yung mga mahitabo niya, padong na ba ang day of the tribulation, tawag na. So gipakita diri sa verse 29, no, so ye in like manner, so parehas, when ye shall see these things come to pass, know that even at the doors. 28 pod, now learn a parable of the fig tree. When her branch is yet tender, first her leaves, ye know that summer is near. So di ba, in ka makita nato ang fig tree, ini ka ang mga branch niya tender, di ba, makita dyan nato na mga sign na padong na ang summer. Parehas pod na nga ini ka makita nato ang mga signs ni pang-ingon sa Ginoo diri, maibaw-an nato na duol na jud ang pagbalik sa Ginoo, no. Kita nato diri nga daghanag mga false prophets jud, no? Mga likado jud nga mga prophets. There are many wars from different countries and kings, no? Mga different wars, daghan kayo mga casualties, no. Daghan na kayo mga plague, no? COVID lagi, no. Kanya kana po mga destruction, earthquakes, no, mga bagyo, lagi.
So makita jud nato as a sign no napadung na jud ang Ginoo. Mm. Pero makita ni nato giingon pa niya, verily I say unto you that this generation shall not pass, dili siya forever till all these things be done. So magguba rin niyo. Pero giingon diri sa verse 31, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So comforted jud tang mga anak sa Ginoo no, kay nakabutang diri my words shall not pass away. So forever na sila no. So kita comforted jud ta na even though na mobalik ang Ginoo, kauban nato is ang word niya. Yeah, kita baka continue ang nanay kay baw man ta nga as Christians, kay baw man ta na as believers of Christ nga it will all be for good. Yeah, magkakita jud ta sa Ginoo in the end of everything no, sa tribulation. So mara nang nakita na nga personally sa topic nila no, sa Mark 13 nindot kayo siya na hinugduman nato ang glory sa Ginoo. So para to ang maiingon pastor. Okay, no? So, salamat sa Panginoon. Alam natin mga kaigsuunan ano, na bilang mga tao, ang unang-una nating laging nasa sa isip, it's all about time. No? It's all about when. It's all about panahon. No? Lagi tayong nakatutok sa panahon, lalong-lalo na ngayon. Lalo na ako. Bakit may tag-init? Sasabihin sa atin. Kasi panahon ng tag-init. Pag sinabi na, bakit ulan ng ulan? Kasi panahon ng tag-ulan. Lagi tayong nakatutok, lalong-lalo na kapag meron tayong nakukuha ng mga sense of abnormalities, lalo na sa panahon. Kaya nga, napaka-keen ang ating pagtanaw, ang atong pag-obserba, lalong-lalo na sa panahon. Kaya nga dito, kung babasahin natin ang Mark chapter 13, sabi nga niya, nung unang-una, sa unang bersikulo, sabi niya, ug samtang siya migawa sa templo, usa sa iyang mga tinun-an nagaingon ngadto kaniya magtutudlo tan-awa unsa nga matang sa mga bato, unsa nga matinuod ang aniya dinhi. Unang-una, ito ang amazement, no? Na-amaze yung mga disipulo kasi nakita nila yung mga malalaking mga gusali, no? Malaking-malaking mga templo, no? Isang bagay na para sa kanila it's impossible na it's possible to build, it's possible to build, pero yung paraan kung paano siya binild, yun yung nakakamangha, no? Madali tayong mamangha sa mga gunong mga bagay, no? Ganoon din naman tayo, no? Kapag may nakikita tayong napakataas na tore, talagang mamamangha tayo doon, no? Yun yung isang bagay na na-amaze yung atin mismong mga pag-iisip kung paano siya itinayo, no? Pero kung isipin natin, no, sabi ng Panginoon, nakikita niya, no, sa niya, si Jesus nga nagatubag ningon ngadto kaniya, nakakita ba ikaw niining dagko nga mga tinukod? Walay mahibilin nga usa ka bato ibabaw nga dili pagatumpagod, no? Dito in-explain ng Panginoon, no, ang napakasimpleng katotohanan. Sabi nga ng binasa kanina ni Brother CJ, ni Brother Chris, sabi niya, lahat ng bagay, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kaya nga, dito makikita natin yung the word pass, no? Yung the word pass, ito ang isa sa mga bagay na angay din natong pagkatutukan, no? Kasi nga tayo ay mga tao of season, no? Lagi tayong nakatingin kung ano ang season, kung ano ang time. Pero ipinapakita ng Panginoon, no, dito sa kanyang salita, ganoon din naman yung mga disipulo, no? Kung iisipin natin, no, sabi nga niya rito, nung pagkakataon na nakapagsarili na sila Peter, sila James, at saka sila John, sila nagtanong sa Panginoong Jesus. Makikita natin sa verse 4, sabi niya rito, tell us, when shall these things be? Sa matod ba, sa Bisaya, sabi niya, lumapit sila Peter, James, and John, sabi nila, sultihi kami kanus kining mga butanga mahitabo. Kita natin, no? Bilang mga disipulo, hindi sila exempted sa pagiging tao nila. No? Lagi pa rin, nandoon pa rin yung panahon, no? Nandoon pa rin yung sense of time. Sabi nila sa Panginoon, teacher, kailan ba itong mangyayari? No? Pero alam natin na
parehas nga ng sinabi kanina na yung Panginoon, dahil ang Panginoong Jesus dahil 100% tao siya, no, nakikipag-usap siya doon sa kila Andrew, kila Peter, kila James and John. Tao siya, nakikipag-communicate siya bilang tao rin sa kanila, pero at the same time 100% din na Diyos ang Panginoong Jesus. Kaya nga para sa atin, tatandaan natin kung ano ang difference na dinadala nito, no? Sa isang Diyos na hindi siya pwedeng mailalim sa isang panahon, hindi siya naiilalim sa oras. Wala sa kanya ang minutes, hours, seconds. Wala sa kanya yun. Kasi alam natin na ang konsepto ng tao laging may oras, no? Pero ang Panginoon, sa kanya walang oras. Bakit, no? Kasi Diyos siya. Ibig sabihin, yung sa atin, kung ang concern natin kung ano ang mangyayari, and syempre, pag nagtanong tayo kung ano mangyayari, madalas, ang ginagawa natin yan para mapaghandaan, para maiwasan kung pwede, or paano maikisan, paano ka makatakas. Pero sa Panginoon, lahat ng nangyayari sa tanang buhay natin, sa buong buhay natin, lahat yon sa Kanya is naka-laid out na. No? Nandiyan na. Yung bukas para sa atin sa Panginoon, alam niya na nandoon siya. Sa susunod na semana, kung nag-iisip tayo kung anong mangyayari, sa Panginoon, nandoon na rin siya. Kasi wala siyang sense ng panahon. No? Hindi naman sa hindi niya naiintindihan yung panahon. Alam niya na lahat ang mangyayari. Kaya nga, kung titignan natin to, hindi lang to basta propesiya, ito ay mismong warning na. No? Mga kaigsuunan tayo ngayon, minsan naghihintay muna tayo ng sign bago tayo gumawa ng aksyon. Pero sa Panginoon, nilahad niya na kung ano ang mayayari. At yun ay napakagandang assurance sa atin. Bilang mga anak ng Panginoon, alam natin na kung ano man ang mangyari bukas, nandoon siya, nakahanda siya, alam niya na, at ang assurance ng salvation niya na ibinigay sa atin, hindi niya babawiin. No? Meron tayong assurance of salvation. Sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon, sa lahat ng naniwala sa Kanya. Kasi alam natin na sa lahat ng nagmahal ng Panginoon, sabi nga niya, if you love me, keep my commandments. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, we will keep His word. Kasi nga sabi nga niya sa verse 31, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. No? Magpabili na siya. Kaya nga, wala na tayong pwedeng maging alibay pa. No? Kasi ang salita ng Panginoon, inilahad niya na para sa lahat at hindi niya itinago. Meron tayong mga bagay na hindi alam, pero alam natin na ang salita ng Panginoon, kumpleto na yan. No? Kaya nga pag nagtatanong, maraming nagtatanong mga kaigsuunan, brother, sister, pastor, tatanungin nila, alam ba ng Panginoon na ganito? Alam ba niya na ito ang itatanong ko? Alam niya na. Bago ka palang magtanong, alam niya na. At yung salita niya, kinumpleto niya na kasi alam niya kung ano ang itatanong mo. Nandoon na. At yung mga bagay na hindi niya inalahad, alam niya na hindi talaga para sa atin yun. No? Kasi hindi natin maabot ang pag-iisip ng Panginoon. Kasi again, meron tayong sense of time. No? Naiipit tayo doon. Kaya nga, gunon na gunon din ang naging struggle ng mga disipulo. Hindi tayo mahihiya na gunon. Kasi gunon ang pagkagawa sa atin ng Panginoon, mga kaigsuunan. Sabi ng mga disipulo niya, sultii kami, kanus akin ng butanga, mahitabo, ug unsa man ang ilhanan. No? Nakita natin, yun yung tanong nila. Matapos nilang matanong kung ano ang mangyayari, kung kailan ang mangyayari, gusto pa nilang, alam na nga nilang mangyayari, naghingi pa sila ng sign. No? Talaga bang kung gusto nilang i-secure ba yung knowledge? No? Pero alam naman natin ang sagot ng Panginoon. Napakaganda ng sagot ng Panginoon. Gipaklaro niya kung ano ang intention at kung ano ang prioridad, kung ano ang importante. Sabi niya sa verse 5, og si Jesus nagatubag kanila misugod pagsulti, pagmatngon, no?
Pagmatngon, aron walay si bisan kinsa nga tawo maglimbong kaninyo. No? Hindi basta-basta ang sinasabi ng Panginoon. No? Sabi niya, lagi tayong maging critical pagdating sa mga bagay na nag-inform sa atin kung ano ang mga darating na panahon. No? Kasi yung darating ng Panginoon na panahon, malamang daw dahil diyan madideceive tayo. Alam niyo mga kaigsuunan, napakaraming mga tao ngayon dahil sa na-deceive, ngayon ay nasa nagiging nawawala sila sa tunay na daan, no? Para bang na-lost, no? Kaya ayun yung pinakamahirap. At yun yung wina-warning sa atin ng Panginoon. Kung paano na dapat ikikip lang natin yung word ng Panginoon. Ano ba ang nangyayari sa isang taong nawala? No? Pag tayo nawawala, ang unang-unang nandiyan is takot. No? Pag tayo nawala, asa na ba ako? No? Ganun yung mga nangyayari, no? Na Brother CJ, na nasubukan mo na bang mawala? No? Masaag, no? Kanaghan na yun sa mga mall, no? Lalo na, no? Kung iisipin natin, kung sa mga malalaking mga gusali, pag nawala ka, ang una mong hahanapin is, asa na ba ang tunay na daan? Saan ba ako? Paano ba ako makakabalik sa aking lugar na gustong patutunguhan? No? Hindi na yung pakitao yun. Oo, kaya nga mga kaigsuunan, ganoon din itong mga disipulo, no? Winarningan sila ng Panginoon. Sabi nila, be careful, no? Take heed na hindi ka madideceive. So ibig sabihin mga kaigsuunan, ano, ang panahong dati hanggang ngayon, hindi yan siya nagbabago, no? Lahat yan ay patungo doon sa inilahad ng Panginoon. Marami pa ring magbibigay ng maling direksyon, no? At sabi pa nga niya, huwag kang basta-basta maniwala. Ano lang daw ang papaniwalaan mo? Ang salita niya. Kasi yung salita niya, kahit kailan, hindi ito mawawala, no? Kaya nga pag nasaag tayo, ibig sabihin nawala, no? At ang Panginoon lang, ang salita lang ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng tunay na landas. Sabi pa niya rito sa verse 6, kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga magaingon, ako si Kristo ug mulimbong sa daghan. No? Alam natin mga kaigsuunan, marami talaga yan ngayon, no, na nagsasabi sa mga tao ngayon na, oh, ito si Kristo, ako si Kristo, siya si Kristo, no? Siya yung tagapagligtas. Siya yung magliligtas sa inyo. Kasi alam natin na yung panahon ngayon, sobra ng daming problema. Pero ang katotohanan is maraming tao ang dumadanas ng problema at yung problema na yon ang nagbibigay sa kanila ng kasakitan at naghahanap ngayon sila ng tao na makaluwas kanila. No? Kaya nga sinasabi, marami na nagsasabing sila si Kristo. Pero tatandaan natin, mga kaigsuunan, ano, kung dati dumating ang Panginoon dito bilang isang bata na nasa isang sa isang manger, no? Ang pagbalik ng Panginoon hindi na ganoon, no? Darating na siya with all his glory, no? Hindi na yung parehas na nagpupunta siya rito at makikisalamuha sa atin para tayo ay luwason. Hindi, no? Darating siya dito para magbibigay na ng paghukom. Yun yung sinabi niya sa kanyang salita. Kaya mga kaigsuunan, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga tao na mga nagbibigay sa atin ng mga salita, mga pahayag na wala naman dito sa Bible. Kaya nga, mismo tayo, meron tayong responsibilidad para tayo mismo ang magbasa kung totoo ba ang mga naisusulat dito. No? Hindi pwedeng makikinig lang tayo, tapos makikinig tayo, tapos tatanggapin lang natin, pero hindi natin sinasaliksik kung ano ang totoo. Kung yung sinabi ba ng isang tao ay nandirito. No? Kaya nga importante ang pagbabasa ng salita ng Panginoon kasi ang binabasa mo mga kaigsuunan, hindi yan siya mawala. Walang makakakawat anak. Wala po'y makadugang anak. Wala'y makakuha
So yun lang yung ating pagkakawakan, no? Sabi nga niya rito, binigay ng Panginoon kung ano mangyayari. Una, magkakaroon daw ng war, magkakaroon daw ng gubat, magkakaroon daw ng mga kabalakang, magkakaroon daw ng mga kahindik-hindik na mga bagay na hindi maintindihan. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi pa rin yan. No? Hindi pa rin yan yung titignan natin. Sabi niya, yung mga nasod, makig-away batok sa nasod. Sabi niya sa verse 8, ang mga gingharian, batok sa gingharian, adunay mga linog, diha sa mga nagkalain-laing mga dapit, nga adunay mga kagutom o mga kagubot, kini ang sinugdanan sa mga kagulanan. Kita natin, kasugdanan pa lang na. No? Kaya nga, lahat ng isinulat ng Panginoon dito, ito ay kung babasahin natin, makikita natin dyan na talagang nangyayari na to. No? Ganun na yung ating may explain. Nangyayari na to, pero ano sabi ng Panginoon? Hindi pa yan. No? Ang gusto i-focus sa atin ng Panginoon is kung ano ang gagawin natin. No? Sabi niya, take heed. No? Magbantay ka, maging igmat ka. Maging igmat tayo. Kasi hindi importante kung kailan, kasi anong gamit ng kung kailan kung dapat ngayon ginagawa na natin yung dapat nating gawin. No? At ano yun? We keep God's word. Kasi yun lang yung maiiwan. Yun lang yung magpapabilin, mga kaigsunan. No? Kung ano ang sinabi na nandito sa salita ng Panginoon, yun yung ating panghahawakan. Kaya importante na hindi mawala ang atong mga hunahuna sa pulong sa Ginoo. Ang salita ng Panginoon ang nagsasabi sa atin kung ano ang magpabilin, kung ano ang bilinhon, kung unsa ang angay natong pagakuptan. No? Kasi marami ngayon mga kaigsuunan, nadadala na ng mundo at alam natin na ang mundo lagi kang inihihiwalay sa salita ng Panginoon kasi alam natin na ang pagmamahal ng Panginoon wala doon sa mga nagmamahal sa mundo, no? Kasi alam natin na mamimili lang tayo meron tayong free will, no? Yung free will natin, hindi ayaw naman syempre dahil mahal tayo ng Panginoon, hindi niya kukunin sa atin 'yan, no? Kaya meron tayong choice. Mga kaigsuunan, magapabilin ba ka? Ito yung salita ng Panginoon, magapabilin ba ka sa salita niya? O magapabilin ba ka na nasaag sa kalibutan? No? Pag nasaag sa kalibutan, meaning walang purpose, wala kang ginagawa sa kalibutan. Pero ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, alam niya kung ano ang dapat gawin niya dito sa mundo. Ano yon? Ang mag-share, magsaliksik, no? Magpahayag ng salita ng Panginoon. Kasi yun lang yung magpabilin At tatandaan natin mga kaigsunan, ang salita ng Panginoon, sabi nga niya, walang defect, no? Ang salita ng Panginoon, lahat ng yan matuman, no? Kaya nga ang pinakamaganda is itong binabasa natin ngayon, ang Biblia, ito ang maayong balita. Magandang balita, no? Kasi minsan sa atin, bilang mga tao, ang gusto nating hawakan is yung mga hindi magagandang mga balita, no? Kaya nga sikat na sikat yung mga mga news cover, newscasters, malalaman natin kung gaano sila kagaling maghanap ng mga mga hindi magandang balita, pero yun yung gusto nating pagatuunan ng pansin. Pero alam natin, mga kaigsunan, baliktad doon sa Panginoon. Ang gusto niyang pagkatutukan is kung ano ang magandang balita. No? Kasi yung magandang balita, yun yung nanggaling sa Kanya. No? Ano yung magandang balita na yon? Na ang Panginoong Hesukristo nagpunta dito sa kalibutan, ginawa niya lahat ng tahas na ibinigay sa Kanya para tayo ay maluwas. Kasama na doon ang pagpapapako niya doon sa krus ng Kalbaryo. At yung pagpapako na yon, ang pinaka naging grasya natin. Supposedly tayo ang nandoon sa kamatayan na yon. Pero anong ginawa niya? Winarningan niya tayo, dinala pa niya ang ating mga sala. No?
Kaya nga mga kaigsuunan, no, napakaganda. Ito ang pinakamaganda. Wala nang mas lalagpas pa sa magandang balita na kanyang ipinakita sa atin. No? Kaya yun yung ating patuloy na panghahawakan. No? So sabi nga niya rito, basahin ko na lang, no? Sa verse 20, no, ito yung pag ano natin, no, mga warnings ng Panginoon. Sabi niya, sa verse 20, o gawas nga ang Ginoo mi pamubo ni adtong mga adlaw. Anong mga gipamubo niya na adtong mga adlaw? Yung mga kahirapan na darating, no? Siguradong darating. Sabi niya rito, walay unod nga maluwas kung wala pa paubsa sa Ginoo ang mga hindi kaganda-gandang mga mangyayari, no? Sasabihin niya rito na may mga gera, may mga away. Sabi pa nga niya rito na wala nang pwedeng mapagtaguan. No? Yun yung mga darating na Panginoon na mga panahon. So sabi pa nga niya, verse 19, kay niadtong mga adlawang mahitabo ang kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo gikan sa sinugdanan sa kamugnaan nga sa Dios gimugna hangtod niini nga panahon ni mahitabo pa, no? Yung darating na kasakitan walang pwedeng maka-explain kasi it never happened before, no? Kung sinasabi na madalas ng mga tao is history repeats itself, no. Kasi sabi nga niya rito, ang description ng Panginoon, ito ay ang klase ng kasakitan na never happened before. Ito pa lang, no, ang mangyayari. Tapos sabi pa niya sa verse 20, o gawas nga ang Diyos, ang Ginoo mi pamubo ni adtong mga adlaw, walay unod nga maluwas. Apan tungod ug alang sa mga pinili, kinsa iyang gipili, siya nagpamubo sa mga adlaw. No? Kita natin mga kaigsuunan kung gaano siya ang may handle ng panahon. No? Hindi siya ilalong sa panahon, kundi siya ang may handle ng panahon. No? So sino pa ba ang papaniwalaan natin? No? Papaniwalaan ba natin yung mismong pare-parehas lang ng mga tao? Tapos alam naman natin na lahat naman tayo na aayon sa panahon, na ilalong sa panahon. Doon tayo maniwala sa magapabiling gayon, which is ang salita ng Panginoon. No? Sabi pa niya rito, kung tayo marunong tumingin, no? Sabi niya, learn parable of the fig tree. Sabi niya, karon kat uni ang usa ka sambingay sa kahoy nga igos. Sa diha nga ang iyang mga sanga ninghod pa o nagapanahon kamo mahibalo nga tag-init dool na, no? Ginagamit natin yung mga sign, no? Ginagamit natin yung sign according sa mga sitwasyon na nakikita natin ngayon. Pero sabi niya rito, sapagkat tinuod ako mag-ingon nga kaninyo, nga kining mga kaliwatan, dili mo labay hangtod ang kining mga butanga mahitabo. Tapos sabi pa niya sa 31, heaven and earth, no? Sabi niya rito sa verse 31, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and that hour knoweth no man, tandaan natin, walang nakakaalam kung kailanman, no not angels which are in heaven, neither Son, but the Father. Tapos, another warning ng Panginoon, verse 33, take heed, no? Sabi niya, pagmatngon kamo, pagbantay o pagampo, kay kamo wala mahibalo, kanus ang panahon. Wala gayo'y nakaalam. Huwag tayong maniniwala kung basta-basta kahit kanino. Instead, maniwala tayo sa salita ng Panginoon. Sabi niya sa verse 34, kay ang anak sa tawo sama sa usa ka tawo nga nagahimo sa usa ka layo nga panaw kinsa mibiya sa iyang paniwalay ug mihatag og otoridad ngadto sa iyang mga sulugoon. No? Tayo yon. Ug ngadto sa matag tawo sa iyang buluhaton ug misugo sa magbalantay sa ganghaan sa pagbantay, no? Lahat tayo mga kaigsuunan na nakarinig ng salita ng Panginoon, ang sa atin is lagi tayong be watchful. Yun yung pinakakailangan natin. Be watchful of our time, no? Sabi nga niya, be very careful how you live, not as unwise but as wise. Making the most of every opportunity because the days
are evil, no? Sa Ephesians chapter 5 verse 15 and 16, no? Tatandaan natin na ang salita ng Panginoon, lagi yan siyang may katotohanan, no? Walang defect doon. Kaya nga ang importante sa atin ngayon, be very careful how you live, no? Not as unwise but as wise, no? Sabi niya, walk circumspectly, no? Yun pa yung sinasabi niya sa King James version, no, ng salita ng Panginoon. We have to walk, no, sa ating paglalakad, we have to abide doon sa salita ng Panginoon. Hindi pwede na ang isang Kristohanon mawawala sa salita ni Kristo. Hindi siya magiging Kristohanon kung wala si Kristo sa kanya. So mga kaigsuunan, ito yung pinapaalala niya sa atin. No? And sabi niya, verse 37 ang last, ug unsa ang akong gisulti kaninyo, akong isulti ngadto sa tanan, pagbantay. Ito ang pinaka-importanting bagay na ating malalaman sa salita ng Panginoon. In our everyday life, we have to be watchful. No? Alam natin, ang panahon, kahit anong pigil mo na mangyari, nakahanay na yan. Sinet na yan ng Panginoon. Nandiyan siya. Ang promise niya, nandiyan na. Wala kang magagawa to stop it. Hindi natin mababago ang gihanay na ng Panginoon. Pero ang prayer natin will change us to accept kung ano ang kanyang isinaad sa kanyang salita. Sinaad niya na yan eh. Kahit anong gawin natin, hindi natin yan mapipigilan. Pero ang alam natin is maa-accept natin kung ano ang pangyayari kasi binigyan na tayo ng paalala ng Panginoon. No? Tanggapin natin yung kanyang salita. Kasi ang salita niya ang magbibigay sa atin ng tunay na daan patungo sa langit. Wala nang iba. No? Sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Nandoon yung katotohanan. No one can go to the Father except through me, si Christ na nandirito sa Bible. No? Hindi yung Christ na kung sino-sinong sabi, kundi Christ na sinasabi dito sa salita na. So mga kaigsuunan, unta ka na siya naghahatag ka nato o sa kahigayon na makahuna-huna, no? Na sa kabisi sa panahon karon, kung sa may ako ang iprioridad natin lagi ang Panginoon. Kasi the rest follows. Sabi pa niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and lahat ng kinakailangan mo, no? And all these things shall be added unto you. Unahin natin siya. Sa ating pamilya, siya ang una, isusunod niya yung kagandahan ng pagtubo ng iyong family. Unahin natin siya sa business, siya yung una, yung business mo will follow according sa kanyang kabubuton. No? Sa pag-eskwela, una siya at alam natin na gagabayan kanya sa ating mga pag-eskwela. Lahat, no? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, una lagi ang Panginoon kasi His word shall not pass away. No? Mga kaigsuunan, kami wala na igong oras magpasalamat sa inyong pag-uban. Kami karon hinimilit na nag-auban sa inyo karon, Pastor Christian De Jesus, si Brother CJ De Jesus. To God be the glory.